So what's up na mga kanoo, kamusta po kayo no? Long time no see no. Bali ngayon nandito tayo sa aming bakuran. So kung mapapansin nyo, nasa likod ko. Yan. Inaani na ano yung inaararo na po yung bukid kasi magtatanim na po diyan ulit no. So ano na po ba yung update sa ating buhay-buhay dito sa Taiwan? Masasabi ko po na wala namang pagbabago, ganun pa rin. So, nagchicharon pa rin tayo ng mga kano. No? So, dito sa taniman namin, mga kano, makapansin nyo, yan na yung mga tanim namin na sili. So, yan. Ang daming sili, no? Napakaganda ng view dito, mga kano. Yan. So, dito naman, yung biyanan kong lalaki, magtatanim ng mga gulay. Yan. Oh, diba? Tapos, yung okra natin, no, na masyado na siyang matanda. Yung sili, napakaraming bungo. Tapos, itong ating ampalaya. Ayan, bagong tanim lang yan, ampalaya. Ayan. So, dito tayo ngayon sa likod. Ayan. And makita nyo dito sa aming bakuran, marami na po mga tanim, no? Marami na naiba. Nagsimula lang tayo sa tanim natin na kamatis, tas talong, sili. Ngayon may ampalaya na, may cabbage, iba-iba na no mga kano. At ngayon nasamahan na rin natin ng tawag dito, lemon. Ayan, lemon. Saka yung itong ating tanim na na talbos na kamote. Ang ginagawa diyan ng biyanan ko, panay lang, kinakalbo niya lang ng kinakalbo tong mga tawag dito, mga dahon sa kasanga, kinakalbo niya, tapos umuusbong na umuusbong. Sa atin kasi ginagawa natin sa talbos ng kamote, talbos lang, no? Tinatalbosan lang natin yung pinakatalbos. Dito kasi, pati dahon, talagang kinakain. So, tayo ngayon, ayan yung tanim ng aking biyanan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero umani na kami dyan. Ayan. Tignan nyo. May parang malaking bukol. Bilog, no? Ayan, ayan. May bilog. Sa mga nakakaalam kung anong halaman dyan, comment down below naman. Tapos yung ating repolyo, kumbaga sa pinasok na ng pineste na sa loob. Wala na to, wala nang pag-asa. So dito naman ay merong, ewan ko na itawag dito, basta yung bilog yan na matamis, ginagawa nilang palamig, parang ganun sa mga koko, mga ganun. Yan, ganyan lang mga ang ating ginagawa. Tapos syempre meron din dito, ayan, ito damo, pero masarap to mga ayan, damo na yan. Alright. Tapos syempre ampalaya. Naggawa rin kami ng balag dito. Ayan, biyanan ko na nagawa ng balag. Tapos dito puro sili. Yan, sili, dami. Daming sili. Di ba? Yan, daming sili mga Ang gandun, sili. At yung papaya, tapos lemon. Yan, daming sili. Tapos saging, syempre. Ayan, tinanim ng biyanan ko yan, saging. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 puno ng saging yung tinanim niya rito. So maganda rito pagka magmumukbang tayo, no, kasi meron na tayong tanim na daw ng saging. Tapos alam niyo ba mga kung bakit puro sili dito? Kasi napag-isip-isip namin na magtanim ng sili para makatipid kami sa sili, kasi sobrang mahal ng sili dito sa Taiwan mula nung nagkaroon ng problema sa China. Kaya kami nagtanim para pag namunga,
kami na lang yung magpa-process. Ida-dry namin, tapos panghalo namin sa ingredients namin sa chicharon. So, ang problema, nag-trial kami, binilad namin. Ang problema, hindi pala ganun. Hindi pala ganun kasimple. Kasi, may process pala siya, nabulok lang yung ginawa naming sili. Kaya ngayon, ang dami namin tinanim na sili rito. Change plan, kumbaga, no? Change plan tayo. Wala eh. Mali ng So, yung tatandaan nyo yung tanim kong sili, ito pa rin yun. Yan na lang yung natira. Tapos lahat, puro bagong tanim na. So, gagawin natin dito. So, papakain ko to sa aking pagong. Itong dahon. Hindi pa kumakain yun. So, mamaya na lang. Ayan, dito naman mga kano, yung aking alagang pagong, tortoise. So, makita nyo, yun. Nandun sila, sa ilalim. Ayun ka makikita yan. Madilim eh. Yun. Ayan, ayun yung isa. Tapos, yung isa nandun. Ayan, yan. Yan, nakabaon na yan. Yan yung isang tortoise. Malabo eh. Dalawa. So, ganito lang yung setup ng ating alagang tortoise. Yan. Kasi dito sa Taiwan, pa-winter na, So, mga kano, pa-winter na dito sa Taiwan. Kaya, talaga naman unti-unti nang nagbabago yung klima. Ito yung nagbebenta nga pala ako ng shoebox. Ang dami pa, Hindi pa nauubos. Hindi mo masisira yan. Kaya okay lang na naka-stock dyan. Pag may bumili, bibigyan. Ganun lang. So what's up mga kano, nandito nga pala kami ngayon sa Suway. So ganito yung itsura ng Suway pag araw ng linggo. So napakaraming tao diba? Ang dami. So yung mga biyanang ko sa kay miss ko, nandun sila sa loob ng palengke kasi sobrang dami ng tao. Sabi ko, maghihintay na lang kami dito sa labas at mahirapan kaming maglakad dyan sa loob dahil yun nga, ang daming tao. Nakadlan tayo. First time lang namin na nagpunta dito ng araw ng Sabado, ay ng Linggo. Kaya di ko expected na ganitong karami. Sobrang dami ng mga namamasyal at namimili, Dati kung nanonood kayo ng mga vlog ko, dati doon tayo nagpunta. Yan sa may sa may tulay. So matagal na yun, matagal na panahon na yun. So mga kano, tatry naman natin maglikod-likod. Yan, maglakad-lakad dito sa gitna. Tingnan natin kung ano yung makikita natin. Yan. May mga remote control pa na mga sasakyan dito na pambata. Gusto ko sanang bilansihan ng ganyan Ayun Nirerentahan yan Ayun doon narerenta. 80 NT saka 100 per oras. Ito yung mga parang yung kotse na pambata. Meron pa rito nagko-concert
Galing niya mag-drums. O, diba? Tapos magbibigay ka ng tip box. Ayan, yan yung tip box. Dami rin ng mga nagbabike. Yung mga nagpapalipad din ng mga saranggola. Yan o. Oh, di ba? May mga ano rin pala rito, may mga singer din. Ayun na, nagko-concert doon, nagko-concert. Yan, go-concert. Eh, nandyan sa loob ng palengke, nandyan yung mga biyanang namimili sila. Eh, sobrang dami ng tao. Hindi, sabi ko, dito na lang tayo sa labas. Naalala ko dati nung bago-bago pa lang ako nagbi-video dito sa Taiwan. Nandiyan kami sa taas ng asawa ko. Nuturuan ko siya mag-Tagalog. Ewan ko lang kung napanood niyo yun. So mga kano, akit sana tayo dito sa tulay. Ang problema, eh wala palang hagdanan lang siya. Hindi siya pwede sa mga naka-stroller. Yan, hindi tayo makakit dyan. Yan, hindi tayo makakit kasi yun nga, walang daanan. So mangyayari niyan, eh tayo ay maglalakad-lakad pa rin. So dito naman makikita natin, sobrang daming mga mga bangka, Ganito pala itsura ng mga bangka ng mangingisda dito sa Taiwan, Ganyan pala itsura ng mga bangka nila. Sa atin hindi naman ganyan May parang pambalance, may mga kawayan sa gilid. Dito hindi Ayun ano lang siya. Parang lancha parang ganun. Bawat bansa iba-iba ng mga gamit na bangka. So lakad tayo dito. Lakad-lakad lang tayo dito mga parang namamasyal na rin naman kayo niya. Yan ako. Busy. Madalang lang naman silang mapasyal sa mga ganitong lugar. Oh. Ayan. Pag malapitan pala malaki. Malaki pala yung bangka na to. Ayun. Ay, nasa gitna yung pinakamotor nila. Ayan. Ganun lang pala yung motor ng bangka nila. Ayan. Oh. Ayan. Ayan lang. Pa tayo dito. Wow. So what's up mga bali nandito ngayon tayo sa Taoyuan kakauwi lang namin. Eh may pinili kami dito sa Studio A.
Bumili kami ng AirTags kasi madalas kami nakakalimot kung saan namin nalalagay yung mga gamit namin. Kaya sa tulong ng AirTags mabilis namin mahanap. Saka yung kotse namin lalagyan namin ng AirTags. Madalas kasi hindi namin alam sa nakapark yung aming sasakyan. So yun, malaking tulong yung AirTags. Dito ngayon tayo sa Tonlin. Yan, Tonlin to, itong building na to. Nahanap ko lang yung aking asawa kasi sabi lalabas lang daw siya hindi ko na nakita saan kaya nagpunta yun. Mag-alas 10 ng gabi kaya wala na masyadong tao sa kalsada. Hindi ko lang alam kung saan napunta. Ayun Hindi na tayo masyado nakakapag-upload, no? Hindi tayo na masyado nakakapag-vlog kasi nga sobrang busy natin sa trabaho. Di kaya tulad dati talaga marami tayong time. Halos araw-araw tayo nag-upload. Ngayon wala na. Alaga ng bata pag uwi. Sa umaga trabaho, deliver, cut ng balat ng baboy. So sa madaling salita, hindi na ako masyado nakakapag-vlog, wala ng time, no? Kaya ganda na lang pagka day off ko. Day off sa trabaho, nakakapag-vlog tayo. Yan. So ito, may papakita ko sa inyo mga kano. Yan, nakita nyo ba yung mga wawaan na yan? Ayan. Ay, talaga. Yan, yung wawaan na yan mga kano. Dati yan, ang tawag dyan wawa. Bagay yung mga yung hinulugan ng barya tapos may makukuha na di ko alam, may makukuha na kahit mga laruan ganyan. Dati yan yan, foreign siya, no. So tinanong ko yung hipag ko kung gusto niya, sosyo kami, no. Magtatayo sana kami diyan ng lugawan. Sakto kasi yan daanan ng mga Pilipino yan saka ng mga tao. Kasi doon yan, pag nirecho mo yan, pag ganon, train station na siya, no. Kaya maganda sana ang negosyo, kaya lang ayaw nung hipag ko. So kung ako naman mag-isa, hindi ko na makasikaso. Yan, ganyan ang itsura dito sa Taoyuan. Diba? Alas 10 na po ng gabi. Ayan, medyo marami pa rin naman tao. So ngayon na hintay ko misis ko, di ko alam sa kaya nagpunta yun. Kinat ko na nag-reply, sabi ko where are you? Sabi sa akin, in your heart. Magaling. Ayan, nagpunta yun, ano. Hirap hanapin yun. Share ko nga pala ng mga kano, dito pala ako bumibili ng gold. Yan. Ayan. Itong kulay pula na yan. Yan. Sarado na sila, 90 ate lang, nagsasara na sila. Yan ako bumibili. Maaga sila nagsasara. So, pag may sobra akong pera, okay, nakapag-ipon ako ng pera, hindi ko nilalagay sa bangko, bumibili na lang ako ng gold, o kaya yung maliliit na gold bar. Kasi dito ako bumibili. Lalo kung kung yung pinambibili ko naman ng ginto, yun lang yung talagang sobrang pera. Kasi mahirap din naman pag wala kang pera sa bulsa. So real talk pa yung isang sasabihin ko sa inyo mga kano. 'Di ba siyempre tayong mga Pilipino, meron tayong mga magulang, mga kapatid, mga batang kapatid na siyempre dati kasi nung nagtatrabaho pa ako sa company, yung ATM ko hawak ng misis ko yan. Binibigyan niya lang ang allowance sa loob ng isang buwan. Okay, pag wala na akong pera, yun, binibigyan niya akong pera. So nung minsan
tataka siya ba't ang bilis, wala na akong pera. Kasi kahit na may asawa na ako, papadala pa rin ako sa magulang ko, no? So yun, napapagawayan na namin yun kasi nga siyempre naintindihan ko naman siya. Siyempre ngayon may asawa na ako, bubuo na ako ng pamilya, kaya ipapadala ko sa kanila, siyempre ipunin ko na lang para sa pamilya ko, di ba? Tama din naman. So siyempre hindi mo rin matiis yung magulang mo, may kapatid pa akong maliit, kahit pa paano may suporta dapat tayo dyan, nagme-maintenance na rin yung mga magulang ko. Ay, ayun na pala yung sa gugulatin mo pa ako, ha. Mamaya na lang ulit, no. So what's up ng mga dito mga pala tayo sa amin, no? So ito kami sa mga berang ko. Napatulog na namin yung anak ko si Ann. Si Isi naman nandun siya sa lola niya. So yun yung sinasabi ko, continue ko lang. Siyempre pagka may pamilya ka na, siyempre priority mo talaga yung pamilya mo, pero yung pagtulong sa magulang nandun pa rin, no, mga So ang ginawa ko, di ko na pinalam na papadala pa rin ako sa parents ko para hindi na kami mag-away. O siyempre yan dyan kasi dyan kasi nagsisimula yan. So di ko na pinaalam, tapos naganap ako ng extra income. Doon nagsimula yung paggawa ko ng chicharon. O di ba? Siguro talaga may way, no, o nga pala, no. Sa mga susunod na vlog natin maglilibot tayo ulit, no, kasi medyo nakakalog na tayo ng time at makakapamasyal na tayo ulit. So ito muna yung vlog natin ngayon. Susunod ulit ng mga yun lang po. Gabi na kasi oras to. Ayun, mga 10:30 na po ng gabi at medyo inaantok na rin ako, mga narinig niyo ba yung anak ko? Hyper pa rin, may pasok pa bukas yan.